drama ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Litri kapag isagot kita, mga masama lagot ka na, ang babangga magigiba, aaksyon na agad sila! Magandang hapon mga kapatid, Ben Tulfo po. Wala po ngayon si Tul Erwin, wala po rin si Tul Rafi. Pero hindi ako nag-iisa sa programa natin ngayon. Makakasama natin ang pinakagwapo, pinaka-pretty boy, at pinakamatikas sa Tulfo Brothers. Sasalubungin natin ang tugtugan ng aming bunso, si Mr. Mon Tulfo. Ayan. Oh! Parang piyesta. Oh, fiesta na. Kulang na lang, perya, sorbetes. Welcome sa T3, Kuya Mon. Daig mo ba ang Flores de Mayo? Abril pa lang tayo ngayon, malayo pa. Malapit na nga eh. Ha? Malapit ng piyesta. Yan. At, okay, marami po tayong kaso ngayong araw, kaya umpisa natin ang aksyong tatatak Tulfo. Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, hindi lang Semana Santa, bawal ang baboy. Pati mga residente ng Pandacan, Maynila, itinataboy ang isang negosyo ng baboy-baboy. Kapit-bahay namin na yan, yung kanin baboy, yung baho-baho pag niluluto. Nakaka-apekto sa amin, kaya maliit na bata na apektuhan. Rerespakan! Mais! Kandalong lagaan ng mais. Ang sahog ay mixed mikrobyo, baka makain nyo. Bali yung lutuan ng mais, makikita mo siya sa gilid lang ng tulay kung saan malapit siya dun sa may basurahan. Ang at babaeng pinilit palayasin ng kanyang kasera. Ginulpi pa kahit may buhat na bata. Barangay at pulisya, wala bang ginawa. Aksyonan natin. Kahit wala sila nagkasang mga oras, kung may song. Magandang hapon mga kapatid. Kung malupit ang T3 sa paghataw ng mga tiwali at abusado, sisiw yan sa bangis ng Kuya Mon. Hindi lang katiwalaan pang abuso ang babanatan niya ngayon. Ano ba ang gusto niyong programang ito? Abay, explosive, blind items, at mga pulis at politics. Mas matindi, kaya ayan sa showbiz. Sige, mamaya. Marami akong sasabihin. Atin-atin lang ito. Government, isang piskalya, isang piskal ng Metro Manila. Laging laman ng kasino gabi-gabi. Huy! At mambabatas, lasenggo. Huy! O mga tol, bagong iskandalo ng mga opisyal at politiko, bakbakan muna. Paulit-ulit naming bilin sa mga naghahanap buhay, pangalagaan ang kapakanan ng inyong mga customers. Huwag gayahin ang kababuyan at maiskandalong dugyot na ito sa tondo. Mais, kilalang pantawid gutom ng mga Pinoy. Paboritong merienda na tiyak mabubusog ka. Gaano ba kasustansya ang mais na ito? Bali yung lutuan ng mais, makikita mo siya sa gilid lang ng tulay kung saan malapit siya dun sa may basurahan. Ang mga tagalako sa gilid ng tulay ng Delpan sa Tondo, Maynila
ang napiling kusina kung saan usok, alikabok mula sa mga dumadaang sasakyan ng isang pangunahing sangkap na mga mais na itinitinda. Masusi naming minanmanan kung paano inululuto ang mga mais at ito ang kadugyutang nadatnan namin. Ang mais na masarap imerienda, ayon, at nakabalandra lang sa kalsada. Dinadaan-daanan at inaapak-apakan pa. Ang tubig na ginagamit panlaga, sinasalok sa kinakalawang ng mga drum. Ang lugar kung saan niluluto ang mga mais, katabi lamang tambak ng basura. Hubad ang mga tagapagluto sa paligid ng putikan at sa di kalayuan si Bantay ka-join din sa pagluluto. Yan ang special ingredient nyo para sa masarap na nilagang mais. Nang ready na ang mais na panlako, sinundan namin kung saan dadalhin naman ito. Ang suki ng mga dugyot na mais. Mga taong napadpad sa palengke ng pako at kahabaan ng rekto. Si Manong sarap na sarap sa pagnasab ng nabiling mais. Ang T3 agad pinapanood sa Sanitation Department ng Manila City Hall. Ang surveillance video na aming nakuha para agad maaksyonan. Sa video nakita natin, talaga namang madumi, no? Wala nang duda doon. So bukas na bukas, iseset natin ng inspection at sisiguraduhin natin na itong mga taong ito ay matuturuan natin ng tamang paraan. Ang mga dugyot na paraan ng panghahanap buhay hindi kukonsentehin ng T3. Para aksyonan ang reklamong ito, nasa linya, sa kabilang linya, si Engineer Mitzi Salvador, ang head ng Sanitation Department ng Manila City Hall. Magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Ano po ba ang masasabi ninyo doon sa nakita po ninyo? Definitely po, yan po ay hindi natin inaalaw. Talaga pong madumi yung ating nakita sa surveillance video ninyo. Ipagbigay alam ko lang din po, sir, na previously po, yan po ay na-aksyonan na po natin. Ang lang po dyan ay bumalik po yung mga taong yan na supposedly po ay talagang tinanggal na po namin sila dyan. Ngayon po, bumalik lang po sila at gagawin po natin kung ano man pong aksyon ang ginawa natin previously dun sa mga maisa na yan. Ma'am, may tatanong lang ho ako sa inyo. Yes, sir. Si Ben Tulfo, ano? Yes, sir. Bakit parang hindi nyo humatigil o yung barangay, wala ho ba sila nakikita riyan? Wala naman ho masama ang pagnenegosyo, pero yung kababuyan ho, pagluto nung parang ito malalagay sa alanganin ho yung mga bumibili. Yan din ho ang isa nating titignan kasi ho napakalaking bagay ho ng pagmomonitor ng barangay dyan. So, i-coordinate din po natin sa barangay yan just like what we did in the previous po na pag-aalis natin sa mga nagmamais na yan sa area na yan. So, i-reiterate po natin sa barangay chairman yung importance po nila ng kanilang aksyon dyan po sa pag-monitor ng lugar na yan. Baka naman tumatanggap si Barangay Chairman. Wala po akong alam dyan, sir. Baka may Isa pa po dyan, i-recommend din natin po yan ulit kasi hindi naman po ang Division of Sanitation din ang may karapatan na magtanggal dyan yan. Sa DPS po, dito din po sa Manila City Hall, i-refer po natin yan para ma-actionan po yung bagay na yan. Palagay ko, baka si Barangay Chairman ba ang may-ari niya? Posible. Ma'am, ito Yes, sir. nakakaawa naman ho yung mga vendor. Hindi ho ba matulungan na lang ng barangay na mabigyan ho sila ng lugar na paglutuan pagkatapos bigyan ng malinis na tubig? Isa pa po yan, sir, sa pwede nating gawin. I-refer din po natin para magkaroon po sila ng livelihood program at maitama po nila yung kanilang yung preparation ng kanila po business. Hindi naman ho anti-business yung T3 ho, no? Tumutulong Yes, ho tayo, pero ilagay lang ho natin sa tama, yun hong proseso, lalo-lalo na pagpagkain na ho yan, Yes, laman sir. sikmura ho yan eh. Definitely po. Baka magkasakit pa yung mga tao. Yun nga. Yes, sir. Well, anyway, maraming salamat po, Engineer Mitzi. Maraming salamat din po. Wanted, Alim Sulaiman Pangalian. Ang kaso, multiple murder, multiple frustrated murder, multiple attempted murder, arson 2 counts, double murder, attempted murder 3 counts. Ang reward, 5 million pesos. Sa pagbabalik ng programang tumitibag sa mga manomalya at abusado, babaho at iligal na negosyo, kalbaryo ng mga residente sa Sampaloc, Maynila, ipapasara ng T3.
kapitbahay namin na yan, yung kanin baboy, yung baho-baho pag niluluto. Nakaka-apekto sa amin, kaya maliit na bata na apektuhan. Sino sila? Isang piskal ng Metro Manila, laging laman ng kasino at mambabatas na lasenggo. Abangan ninyo ang sagot yan. Erling Kerati